specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Pero sa kaso ni Kian De Los Santos, sa kaso pa ng mga ibang naging biktima ng mga maling pagtupad sa batas ng mga pulis, ang trabaho ng presidente, by saying I assume legal responsibility, is that it is his duty to file cases. O yun, hindi po yan ang ginawa niya. Pinala niya ng kaso. Inutusan niya ang DJ, file niya ng kaso. O kaya, karoon ng justisya na convict. Ngayon, nakakulong. Kay Kian De Los Santos, Mr. President, about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, 3 policemen, si Juarez, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua, imprisonment of up to 40 years. Ganon din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganon din po, no? Si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Anong po ni Senator Risa were out of line. Wala na eh. And sorry to say, but these were ignorant questions eh. He was talking about the policies. Ibig sabihin, gawin mo yung tama. Pag may nagka-problema ka, ako yung sasagot sa'yo. Pero hindi yung pinatay mo yung inosente, nasa droga ka, pinatay mo yung tao mo, tapos ako sasagot ng pinatay mo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Dahil ang point nun, yung guilt mo, kaya namatay yun, hindi legitimate operation. Pinatay mo yung tao mo dahil baka ituro ka. So, ikaw mismo, criminal ka. Yun ang inaalis ni Senator Risa sa kwento. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? the criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. long shot. Hindi po, abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga I yung polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one, you can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Nung October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Daniel, Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. the specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No, hindi po ito pagpasa. Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old, walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing suspended. Hearing suspended. Can the chair talk to the senator? Can the resource person not point his finger at a member of the committee? Mr. President, wala ka naman sa mood to answer questions. We can excuse you. Mr. Chair, ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility
yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok ka responsible ng for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a Sir, normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot- October. you have to pin me Mr. down Chair. low- I'm not trying to pin you down lawfully. on The exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay. Do not pin me down on semantics. Salamat kayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat sa Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman, alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am, nabubukay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko, wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Yes, Mr. sir. Chair. So, Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? At magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior not- Superintendent Padilla? I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung kung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case at war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. Chair, tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong?
May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigas. So, mas okay walang pong trabaho. patayin sila kaysa Wala ipreso akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for Wala making that of akong record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala na tayo- Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin eh. Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako po, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinanood namin yung mga footages mo nung you were president-elect tapos naging presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na patayin ng mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na doon sa first part ng sinabi mo at na-confuse na sila sa... Kasi paliko-liko po yung mga pronouncements po ninyo, Mr. President. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng pulis eh. Dumadaan ito sa psychiatric. Gagastos pa ako ng... I was also president, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito At saka, alam mo, Senator, okay yung mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito. Ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Ina ninyo. Kasi pag hindi ko na nagyayabang. Look at my city. I would like to we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayor. Nandyan yung komunista, nandyan yung mga footopper, nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya.
Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga polis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo ng bitse kayo. Eh, kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa polis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga polis na kidnap, sumali sa hold up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Eh, sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize mo. Hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan. Puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, na yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis nagkago, Can I, okay. Carl alam mo ma'am, Anthony Nunez. before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I have magkakaintindihan prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So,